Okay mga kababayan, mga kanalays, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, good news. Good news na ito, Sir Isko Moreno, sir. Ang gamatang balita. Groups urge the ombudsman to act on grab and complaint pending versus former Manila Mayor Isko Moreno. The complaint was supposed filed in 2022 by Divisoria vendors after the Divisoria public market was sold for 1.4 billion pesos. Wow. Itong mga ito, sa pangunguna ho iyan ni sikat na attorney Topacio, mga kababayan. Pagdating sa isyong to, mahal natin si Topacio, siyempre. The complaint was supposedly filed in 2022 by Divisoria vendors after the Divisoria public market was sold for 1.4 billion pesos. Ito palang Divisoria public market nabenta ho ng 1.4 billion pesos. According ho sa balibalita, pati ho doon sa programa ho ng 2x2, no? Kay Katunying Taberna. Saka yung kasama niyang si Jerry Baha. Sorry. Meron pa raw iba't ibang properties ng Maynila na ibenta itong si Isko Moreno. Umabot daw ho ng 65 billion pesos lahat-lahat ng ibinenta or napagbentahan ho ng mga properties ho ng Kamaynilaan. Umabot ho ng 65 billion pesos. According pa sa mga balita naman, especially ho sa kampo nila Mayor Hani Lacuna, umutang pa itong si Isko Moreno nung siya ang mayor ng Maynila na abot yata sa 17 billion pesos. So 65 billion pesos na mga pinagbentahan ho ng properties ng Maynila, no? Plus 17 billion na niloan ni Isko Moreno nung siya'y nanunungkulan. Magkano na lahat-lahat po? Naupo siya 3 taon, isang termino. Isang termino lang. So, ako'y nagtatanong lamang, naubos lahat yun sa 3 taon? Wow. Meron daw nakapending. No? May nakapending hong grab complaint itong si former Isko Moreno. Ang mismong nagsampa, mga Divisoria vendors. Binubuhay ho ito, nakapending daw. Actually, may video pa ito May video pa ito. Play natin. Napakinggan natin. For sale! Manila is not 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 for sale! Nakalaman po ng lahat. Manila is not for sale. Sigaw ho ng mga vendor ho ito ng Maynila. Ito yata yung mga nagsampa ng kaso sa kanya. Marami nga nagtatanong kasi, di ba may video si Isko Moreno na ultimo raw relo doon sa City Hall, ibebenta niya raw para sa mga taga Maynila. Siyempre, kung ikaw ay simpleng mamamayan ng taga Maynila ba, sarap pa edad sa tenga yun. Ultimo relo, ibebenta niya para sa amin. Sabi, sa pandemic daw yun sabi ko nga, at marami rin nakapansin, hindi lang naman ng pandemic tumama sa Maynila sa lahat ho ng lungsod ng Pilipinas. Pero nakaraos naman nang walang ibinebentang properties. Bukod tanging Maynila lang ho
Nagbenta raw ng nagbenta to si Isko at umabot ng 65 billion pesos. Kaya nakakapagtaka. Ba't yung iba wala namang ibinenta, okay naman, nakaraos naman. Bakit ito ang daming binenta? Nag-loan pa. Saan ka makakita ng nagbenta na nag-loan pa? At ginawa lang ito sa loob ng 3 taon. Isang termino. Kaya naubos ba lahat yan? Kung naubos man lahat yan, 17 billion na niloan, plus 65 billion pesos na kinita or pinagbentahan ng mga properties ng Maynila, may resibo kaya lahat yan kung saan napunta? Sa tingin nyo, mga taga Maynila, talagang napunta sa Maynila yan? Lahat yan? Ako nagtatanong lamang. Pakinggan natin to si, Atty. Topacio. Ombudsman ay inihain po namin noong February 19. Ngunit ngayon po ay magmamayo na. Ngayon ay April 29. Wala pa rin po aksyon ang tanggapan ng ombudsman. Siguro po dahil lang sa kahilingan sa ating ombudsman ay inihain po namin noong February 19. Ngunit ngayon po ay Oo, may hinain noong February. Parad ko rin yung balita na yun Itong grupo nila Topacio. Pero itong hinain nila, matagal na rin nakafile ito. Nakapending ng 2022 pa. Grab issue dito kay Isko Moreno ng 2022. Nag-iingay sila sa ombudsman na galaw-galaw. Bakit parang wala yatang nangyayari? Bakit nakapending? Bakit ganun, ombudsman? Anong hiwaga meron? Bakit kaya? Kaya siguro Isko, mukhang napasama yung yung pagtungtong lalo ni BP Inday Sara Duterte dyan sa Maynila. Kaya siguro ito si Isko nung mga unay tahimik sa away ang Marcos at Duterte. Ang problema, hinayaan niya ngayon, inimbitahan niya si BP Inday Sara Duterte nung nakaraan, bisita raw nila. Hinayaan niya bastusin yung mga mambabatas, congressman. Nakakapagtaka nga doon bakit hindi nagbanggit si BP Inday Sara Duterte na PBBM mismo sa termino ni Isko, mismo doon sa halalan ni Isko. Sa kanyang pangangampanya. Ba't kaya hindi binanggit si PBBM? Saka si Speaker Martin Romualdez. Isko, bakit? 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 Baka sumunod ka? Bakit di sila nabanggit? Wow. So, ito, tignan natin kung anong mangyayari rito. Pero, pag tinitignan ko tong video, isa kasi may third eye ako Pag tinitignan ko tong video, nakaramdam ako ng konting kaba tsaka kutob. Isko, parang may kakahinat na nito. Kasi mga kababayan isipin mo isang termino lang. Umutang ng 17 billion. May pinagbentahan pa raw. Di umano actually, gumamit ako ng word na di umano. Sa 2x2 kalakaton. Wala nga. Binasa nila yung mga pinagbenta, mga properties na binenta raw nung kanyang administrasyon ni Isko. Umabot doon ng 65 billion pesos. May maihahatag kayang ebidensya dyan na lahat napunta sa mga taga Maynila. Pero kaya lahat resibo yan? Okay, nagtatanong lamang. Balita ko siya, dahil mo raw properties Pinopost ni Pebbles Talakera. Wow Ano nangyari ito? Ay, mga kababayan
Tuloy-tuloy lamang ho. Mayor Hani Lacuna, ha? Bukod sa nagbayad ng utang, nagpatayo pa ng iba't ibang proyekto, programa sa Maynila. Kaya, walang iba. Pagpatuloy natin, mga kababayan. Pagpatuloy nyo, Mayor Hani Lacuna para sa 2025. Sabi po,